or appropriate yung UA mo ay nandyan pa rin, mga insertions andyan pa rin. Hindi mo pa rin binabalik yung 60 billion ng PhilHealth. O di ba sabi ibalik? Kukunin mo sa 2026 budget, kinuha mo na. Kinuha mo, ibalik mo, hindi sinasabing kunin mo sa iba. O, paano tayong magiging unified niyan? O, patuloy mong pinapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil mas sikat sa'yo. Ibinigay sa customs ng 11 billion na kaugnay sa sugar importation kay First Lady. Sabi lang yan, sinabi lang niya naman ha. Opo. Hindi natin sinasabing totoo. Ha? At mayroon daw sindikato ng smuggling sa sibuyas at bigas, Yes, opo. sigarilyas at mani, sitaw, pataw, patane. Opo. Hindi mo kasama sibuyas at Nangyari bigas yan. lang ha. Baka maniwala sila. Pati sigarilyas at Hindi mani. pa bahay kubo yan. Hindi pa. Hindi pa bahay kubo. Opo, hindi pa. Oo, mabigat. Oo, pero mabigat ha. Mabigat na yun. Bahay buko. Hindi kubo. Nabuko sila eh. Bahay. Nabuko ni Saldi ko. Oo nga. Okay. Oo. Ngayon, siniwalat na rin ni Saldi ko na 51 billion ang insertion ni Ferdinand Alexander na mas kilala sa pangalang Sandro Marcos. Wow. Ngayon, nasira din ang script ni Pangulong Marcos sapagkat sinabi ni Saldico na yung salaysay ni Yusek Bernardo na ang delivery ay 25 billion, ang total palang delivery ay 52 billion. Billion ang pinag-uusapan natin Opo, dito ay opo. hindi milyon. Amo, pag ini-imagine ko, hindi ko ma-imagine gaano kalaki itong peran to eh. Opo. Hanggang milyon lang tayo eh. Ayun. At hanggang milyon, ano lang, pa konti-konti lang. Konti-konti. Oo. Ito, bilyon na ito. Ala. Imagine ang 1 bilyon ay 1,000 milyon. Grabe. Imagine mo kung gaano karami yung 52 billion. That's 52,000 million. Wow. Yung bundle na 1 milyon na ganyan, kalaki. 52,000 nun. Grabe. 52,000 nun. Ganong karaming kwarta. Bilang yan. Oo. Kasi ang script ng administrasyon, yung mga enforcer ay si Yusek Bobby Bernardo, oo, si Yusek Cathy Cabral, at eto pa ang mabigat sa ginagawa ng administrasyon para malihis kay Pangulong Marcos, kay Ferdinand Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, at saka kay First Lady, yung mga alam nila. Kasi nagpe-prepare na yan eh. Obvious naman eh. Kasi nakikita naman natin yung sinisiwalat ni Representative Leviste na yun ang panunuhol na inumpisahan na ng tigda 2 milyon. Pasko pa lamang yun ha. Tig 2 milyon. Ay para sa impeachment yan. At para yung impeachment ay maging liamado sila pagdating sa Senado kasi sigurado na yan eh. Sa Kongreso. Marami dyan, may mukhang pera eh. Sa Kongreso. Ang mga tinaharget naman nila, kita mo yung alam nila na anti-impeachment, si Chis Escudero, si Jinggoy. At dinawit pa nila yung mga iba para hindi halata. Si Bong Revilla, si Nancy Binay, pati si Grace Poe. Di ba? Ngayon, pinalabas din nila si Henry Alcantara. Na nagsole ng 181 million. Binibili ang witness protection kaya hindi walang restitution eh. Ang witness protection kasi nga lalabas diyan unang-una mabibili mo yung protection mo. Number 2, source of corruption yan eh. Negotiation yan eh. Okay. Nasa WPP na tong si Henry Alcantara. Lahat ng sabihin mo, ituro mo yan. Ituturo niyan, siyempre. Under na siya. Kasama pa, ito yung mga maliliit na isda na kayang-kaya nilang kontrolin. Si Bryce Hernandez. Di ba? Meron daw mga conversations with Joel Villanueva and Jinggoy Estrada. Ito, nagsoli rin ng Lamborghini at GMC. Hindi ko nga maalaman, kaya ngayon restitution, yan may problema yan. Problematic talaga yan. Eto pa,
Yung mga maliliit na kaya nilang kontrolin, kaya nilang takutin. Si Engineer JP Mendoza. Oh. Yun ang script ng Malacanang. Ang script nila, ipakulong si Saldico, di ba? Yun ang unang-unang winarant eh. Wala pa namang nai-issue ng warrant na kongresista o dating kongresista, kundi si Saldico. Saldico pa lang. Yung nagtimbog sa kanila, nagbuking sa kanila, yung whistleblower, yun pang unang-una nila. Oo, yan. Ikulong si Saldico at gawing isang fugitive para makontrol din nila kung sakasakali. Oo. Yung mga diskaya, hindi tinanggap sa witness protection. Si Gutesa, sinisiraan. Pati si Leviste ngayon. Sinisiraan lahat ng naglabas ng ebidensya na nagtuturo sa Malacanang at sa First Lady at kay Martin Romualdez at kay Sandro Marcos. Sinisiraan nila at gagawin nila yung mga kontrolado nila, ng mga natatakot nila, na-intimidate nila mga witnesses katulad ni na Hernandez, Bernardo, etc. Ayun nga, pinatay na nga namatay na si Yuse Cabral. Di malaman kung nagpakamatay, pinatay, di ba? Ngayon, sa gitna ng lahat ng yan, mukhang tuloy-tuloy yung impeachment eh. Kasi yun nga ang sinasabi, supposedly independent na ICI, ganyan din patungo. Kumpas din na Malacanang. May nakapansin nga na bakit daw bago magrekomenda ng prosecution ang ICI, ina-announce muna ng presidente. Akala ko ba independent? Ibig sabihin, alam mo. At bakit ang ombudsman ang kumukontra sa mga nagbibigay ng ebidensya katulad ni Leviste? Opo. Hindi ba papel ng ombudsman ay pag may binigay sa ebidensya, i-validate mo? Pag-aralan mo. Hindi i-criticize yung nagbibigay ng ebidensya. Kailan Opo. pa naging politicize ang ombudsman na hinuhusgahan nila? Ngayon lang. Ngayon lang. Iyan ang sinasting ko sinong top 10. Pero lahat halos yan meron. Ala. Dahil yan ang panunuhol nila. Yung allocables. Kaya nga allocables, hindi pa allocated. Allocables pa lang. Na pwede Future pa lang. tense. Future yan. Future. Pag pipirma ka, saka ibibigay sa yan. Okay. Ayaw mong pumirma, wala ka. Wala kang unappropriated allocations. Okay. Yan. Di ba, ginawa rin nila kina Leviste? Yes. Sinabi, eto yung incentive mo sa distrito mo. Huwag ka na lang magulo. Ayun. Yan ang mabigat. Bago, anong ginagawa nitong mga Marcos? Ang inaanunsyo nila. Puro pagpapakyut na wala naman. Puro salita lamang. Katulad nito, nanawagan si Pangulong Marcos noong bagong taon. Tayo daw ay magkaisa. Paano tayo magkaisa kung inuusig mo ang mga kalaban? Paano tayo magkakaisa kung pinilipit mo ang isang taong kamoting kahoy, gagawin mong ombudsman? Yung ICI, gumawa ka ng ICI ay hindi naman pala independent. Meron na namang yung isinusuka ng taong bayan na unappropriated allocations or yung UA mo ay nandyan pa rin, mga insertions andyan pa rin. Hindi mo pa rin binabalik yung 60 billion ng PhilHealth. Di ba sabi ibalik? Kukunin mo sa 2026 budget, kinuha mo na. Kinuha mo, ibalik mo, hindi sinasabing kunin mo sa iba. Paano tayong magiging unified niyan? Patuloy mong pinapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil mas sikat sa'yo. Kaya walang naniniwala sa'yo, pare ko sasabihin pa niya, we will achieve more if we remain united. Let us continue to work for a better and more humane new Philippines. Anong you're working for a better or more humane Philippines? Or working for more kurakot para sa mga kaalyado mo? Walang maniniwala sa'yo dyan. BS yan. Magdisiplina daw. Disiplina wala nga kayong fiscal discipline. Ayan na naman yung mga insertion mo. Paano magkakaroon ng shared commitment to progress na sinasabi mo? Hindi nga tayo asenso, puro nakaw ang ginagawa ninyo. Anong achievements? Yun puro ghost project achievement ba yun? Nanteting naman puro puro salita. Di ba? Kaya walang naniniwala. Yes. Bago sasabihin pa nitong
nuclear bomb. The only. The one Oy! and only. Ang presidente hindi bumiyahe, nagtatrabaho. May utang na loob namin yun. Eh, di ba kaya nga natin siya sinisweldohan para magtrabaho? Utang na loob natin, hindi daw bumiyahe ang presidente. Oo. Nagtrabaho daw. Trabaho lang. Abay, dapat lang. Ikaw ang presidente. Tignan mo yung budget na puro insertions. O, palagay ko naman. O, tingnan natin kung may ibivito siya. Dati, sa trilyon-trilyon, may binito siyang 24 billion ba? Binawasan. Sa daan-daang bilyon. A drop in the bucket. O, ngayon, tingnan natin kung may bibito siya. Tingnan natin kung talagang binasa niya. Tingnan natin kung yung mga insertions itatanggalin niya sa mga kaalyado niya. O, ay nako. Tayo'y pinagbobola pa. Kaya walang naniniwala sa inyo. You are insulting our intelligence. Nga. Binigyan din pa na, hindi pumunta sa Baguio ang Pangulo. Eh, ang kapal mo naman, naghihirap ang taong bayan, pupunta ka pang Baguio. Masyal ka pa. Nagtatrabaho daw, dapat lang. Opo. Utang na loob natin sa bagay. Ano ba naman, di ba? Masyado naman tayong umaasa, di ba? Hinalal na nga natin presidente, gusto natin magtrabaho pa. Sobra naman tayo, no? Meron daw ibinigay sa customs ng 11 billion na kaugnay sa sugar importation kay First Lady. Sabi lang yan, sinabi lang niya naman ha. Opo. Hindi natin sinasabing totoo. Ha? At mayroon daw sindikato ng smuggling sa sibuyas at bigas, Yes. Opo. sigarilyas at mani, sitaw, pataw, patane. Opo. Hindi mo kasama sibuyas at Nangyari bigas yan. lang ha. Baka maniwala sila. Pati sigarilyas at Hindi mani. pa bahay kubo yan. Hindi pa. Hindi pa bahay kubo. Opo, hindi pa. Oo, mabigat. Oo, pero mabigat ha. Mabigat na yun. Bahay buko. Hindi kubo. Nabuko sila eh. Bahay. Nabuko ni Saldico. Oo nga. Okay. Oo. Ngayon, siniwalat na rin ni Saldico na 51 billion ang insertion ni Ferdinand Alexander na mas kilala sa pangalang Sandro Marcos. Wow. Ngayon, nasira din ang script ni Pangulong Marcos sapagkat sinabi ni Saldico na yung salaysay ni Yusek Bernardo na ang delivery ay 25 billion. Ang total palang delivery ay 52 billion. Billion ang Ala. pinag-uusapan natin Opo, dito ay opo. hindi milyon ha. Amo, pag ini-imagine ko, Opo. hindi ko ma-imagine gaano kalaki itong peran to eh. Opo. Hanggang milyon lang tayo eh. Ayun. At hanggang milyon, ano lang, pa konti-konti lang. Konti-konti. Oo. Ito, bilyon na ito. Ala. Imagine ang 1 bilyon ay 1,000 milyon. Grabe. Imagine mo kung gaano karami yung 52 billion. That's 52,000 million. Wow. Yung bundle na 1 milyon na ganyan, kalaki. 52,000 nun. Grabe. 52,000 nun. Ganong karaming Tayo kwarta. makabilang yan. Oo. Kasi, ang script ng administrasyon, yung mga enforcer ay si Yusek Bobby Bernardo. Oo. Si Yusek Cathy Cabral. At eto pa ang mabigat sa ginagawa ng administrasyon para malihis kay Pangulong Marcos, kay Ferdinand Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, at saka kay First Lady, yung mga alam nila. Kasi nagpe-prepare na yan eh. Opo. Obvious naman eh. Kasi nakikita naman natin yung sinisiwalat ni Representative Leviste na yun ang panunuhol na inumpisahan na ng tigda-2 milyon. Pasko pa lamang yun ha. Tig-2 milyon. Ay para sa impeachment yan. At para yung impeachment ay Opo. maging liyamado sila pagdating sa Senado kasi sigurado na yan eh. Opo. Sa Kongreso. Marami dyan, may mukhang pera eh. Sa Kongreso. Ang mga tinarget naman nila, kita mo yung alam nila na anti-impeachment. Si Chis Escudero, si Jinggoy. At dinawit pa nila yung mga iba.
para hindi halata. Si Bong Revilla, si Nancy Binay, Grabe, pati si Grace Poe. Di ba? Oh, ngayon, pinalabas din nila si Henry Alcantara. Oo, na nagsole ng 181 million. Binibili ang witness protection kaya hindi walang restitution ang witness protection kasi nga lalabas diyan unang-una mabibili mo yung protection mo. Number 2, source of corruption yan negotiation yan Grabe, Okay. no? Oh, nasa WPP na tong si Henry Alcantara.